Milyong-milyong pisong halaga ng mga bakal, inodoro at iba pang produkto ang pinagsisira ng Department of Trade and Industry. Substandard kasi ang mga ito at walang kaukulang markings na kailangan para matiyak na ligtas para sa mga mamimili. Nakatutok si Dano Tingkungko. Marumi man, mukha pa naman bago at tila pareho lang ang mga ito sa ibang ordinaryong inodoro at mga bakal na tubo. Pero ayon sa DTI, walang PS o Philippine Standard Mark at Import Commodity Clearance o ICC Mark ang mga ito kaya hindi dapat binebenta. Ayon yan sa Philippine Standards Law o ang batas para masigurong ligtas at dekalidad ang mga produkto sa merkado. Kaya ang aabot sa 4.6 million pesos na pambenta sana, sinira ng mga opisyal ng DTI, Commission on Audit at Pulisya. Lacking the mandatory Philippine Standard and Import Commodity Clearance markings, these non-compliant items are destroyed in full view of everyone so that it will no longer pose serious risk to the Filipino public. Ganito na karami ang nakita naming winasak. Pero sa lagay na yan, 1% lang yan ng iba pang kinumpiskang substandard at illegal na gamit sa buong bansa na winasak din. Delikado po ito sa ating mga namimili, consumer. Unang-una po, naloko sila sa kanilang pinambili ng mga inodoro at mga bakal. Pangalawa, delikado po sa kalusugan at sa ating mga infrastruktura. Mahigit 1 taon na po yan. Tapos iniipon natin, tapos kinakasuhan natin ng formal complaint at pagkatapos nung kaso, maaari na pong i-destroy ng gobyerno. Paalala ng DTI, importanteng dekalidad ang anumang construction material, lalo't sa gitna ng mga banta ng lindol. These measures help ensure that our buildings and infrastructures can better withstand disasters. We cannot predict, let alone prevent earthquakes, but we can reduce our risk by making sure the materials we use are safe and compliant. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.